Job chapter 33. Pinagsabihan ni Elihu si Job. At ngayon, Job, makinig ka sa aking sasabihin, at mga salita ko'y bigyan mo ng pansin. Sasabihin ko na ang laman ng aking isipan, lahat ng ilalahad ko ay pawang katapatan, lahat ng ihahayag ay pawang katotohanan. Ang Espiritu ng Diyos ang gumawa sa akin, buhay na taglay ko ay sa makapangyarihang Diyos ng daling. Kung kaya mo'y sagutin mo itong aking sasabihin, ang iyong mga katuwiran ay ihanda mo na rin. Ikaw at ako'y iisa sa harap ng Diyos natin, parehong sa putik tayo ng galing. Kaya sa aki wala kang dapat alalahanin, huwag mong isiping ikay aking gagapiin. Ito ang narinig kong sinabi mo, ako'y malinis at walang nagawang kasalanan, ako'y walang sala at walang kasamaan. Gumagawa lamang ang Diyos ng dahilan upang ako'y parusahan, at itinuturing niya akong isang kaaway. Mga paa ko ay kanyang iginapos at binabantayan ang aking mga kilos. Ngunit ang sagot ko na may nagkakamali ka, Job, sapagkat sa sinumang tao ay mas dakila ang Diyos. Bakit ang Diyos ay iyong pinagbibintangan na di marunong makinig sa iyong karaingan? Magsalita man siya sa iba't ibang paraan, hindi pa rin natin ito lubos na mauunawaan. Nagsasalita siya sa panaginip at pangitain, sa kalaliman ng gabi, kapag ang tao'y nahihimbing. Ipinapaunawa niya ang kanyang saloobin, nagbibigay ng babala sa kanilang pangitain. Nagsasalita ang Diyos upang sila ay pigilan sa paggawa ng masama at sa kapalaluan. Hindi nais ng Diyos na sila'y mamatay, kaya sila'y iniligtas niya mula sa hukay. Pinadadalhan niya ang tao ng iba't ibang sakit, upang sa pamamagitan ng kirot ang tao'y maituwid. Ang taong may sakit ay walang panlasa, masarap man ang pagkain, wala pa ring gana. Nauubos ang kanyang laman, natitira ay butot balat na lamang. At parang handang-handa nang pumunta sa daigdig ng mga patay. O baka siya'y tulungan ng isa sa libong mga anghel na nagpapaalala sa tao ng kanyang mga tungkulin. Maaaring itong anghel na puspos ng kahabagan ay magsabi ng ganito, siya ay pawalan, hindi siya dapat humantong sa libingan, narito ang bayad para sa kanyang kalayaan. Siya ay gagaling, muling sisigla tataglayin muli ang lakas noong kabataan niya. Mananalangin siya sa Diyos at siya'y papakinggan. Ang pagsamba niya'y mapupuno ng kasiyahan, muli siyang ilalagay ng Diyos sa mabuting katayuan. Sasabihin niya sa madla, sa Diyos ako'y nagkasala, walang matuwid na nagawa subalit pinatawad niya. Hindi niya itinulot na ako'y mamatay, magpahanggang ngayon ako'y nabubuhay. Hindi lang minsan na ito'y ginawa ng Diyos, 30 na iligtas ang tao sa kanyang pagkakalugmok, at ang buhay nito'y punuin ng lugod. Job, tumahimik ka at makinig ng mabuti, pakinggan mo't unawain itong aking sinasabi. Kung mayroon ka namang nais sabihin, huwag mag-atubilit papakinggan ko rin, at kung may katuwiran kay aking tatanggapin. Kung wala naman, makinig ka na lang, manahimik ka't ikay aking tuturuan. Job chapter 34. Ipinagtanggol ni Elihu ang Diyos. Sinabi pa ni Elihu, makinig kayo, matatalinong tao, itong sinasabi ko ay pakinggan nyo. Tulad ng masarap na pagkain inyong natikman, salita ng karunungan, naway inyong pakinggan. Atin ngang talakayin itong usapin, kung ano ang tama ay ating alamin. Ayon dito kay Job ay wala siyang sala, at katarungan ay ipinagkakait daw sa kanya. Bagamat matuwid itinuring na sinungaling siya, at tinadtad ng sugat kahit na walang sala. May nakita na ba kayong tulad nitong si Job? Kaunti man ay wala siyang paggalang sa Diyos. Panay na masama ang kanyang kasamahan, nakikisama siya sa mga makasalanan. Sinabi niya na walang mabuting idudulot ang paglakad at pagsunod sa nais ng Diyos. Makinig kayo sa akin, mga taong magagaling, ang makapangyarihang Diyos ba'y maakay sa masamang gawain? Ginagantimpalaan niya ang tao ayon sa gawa, ang iginagawad sa kanila ay iyon lamang tama. Hindi gumagawa ng masama ang Diyos na makapangyarihan, hindi niya kailanman binabaluktot ang katarungan. May nagbigay ba sa Diyos ng kapangyarihan? At sinong naghabilin sa kanya nitong sanlibutan? Kapag binawi ng Diyos ang hininga ng tao, sila'y mamamatay at sa alabok ang kanilang tungo. Kung matalino kayo, pakinggan niyo ito. Hindi ba ang Diyos ay makatarungan, bakit hinahatulan siya na parang makasalanan? Sa mga hari, siya ang nagpaparusa, kung sila'y masama at walang halaga. Siya ang lumikha sa sangkatauhan, kaya walang itinatangi, mahirap man o mayaman. Sa isang kisap mata, ang tao'y mamamatay, ang hampasin ng Diyos, bigla na lamang papanaw kahit siya'y malakas o makapangyarihan. Bawat kilos ng tao'y tinitingnan niya, ang bawat hakbang nito ay dilingid sa kanya. Walang sapat na kadiliman ang mapagtataguan ng mga makasalanan.
Hindi na kailangan ng Diyos na magtakda ng panahon upang ang tao'y lumapit sa Kanya at gawaran ng hatol. Hindi na rin kailangang siya'y mag-imbestiga upang mga pinuno'y alisin at palitan ng iba. Sapagkat alam niya ang kanilang mga gawain, sa gitna ng dilim, sila'y Kanyang wawasakin. Pinaparusahan niya ang masasama ng nakikita ng madla, sapagkat ang Kanyang mga utos ay nilalabag nila. Dahil sa masasama, ang mahihirap ay humihibig kaya't sa daing nila ang Diyos ay nakikinig. Kung ipasya ng Diyos na huwag kumibo, walang maaaring sa Kanya ay magreklamo. Kung Kanyang talikuran ang sangilikha, ang tao kaya ay may magagawa. Walang magagawa ang alinmang bansa upang makaiwas sa pinunong masasama. Job, inamin mo na ba sa Diyos ang iyong kasalanan, nangako ka na bang titigil sa kasamaan? Hiniling mo na bang sa iyo'y ipaunawa ang lahat ng iyong masasamang gawa? Nangako ka na bang titigil na nga sa gawang di tama? Sapagkat sa Diyos ikaw ay lumalaban, ibibigay kaya niya ang iyong kailangan. Ikaw ang magsabi ng iyong kapasyahan, sabihin mong lahat ang iyong nalalaman. Ang taong mayroong taglay na talino na makarinig sa aki ay magsasabi ng ganito, ang salita ni Job ay bunga ng kamangmangan, at lahat ng sinasabi niya ay walang kabuluhan. Isipin niyong mabuti ang mga sinasabi niya, ang mga sagot niya ay sagot ng taong masasama. Dinaragdagan pa niya ng paghihimagsik ang kanyang mga kasalanan, hinahamak niya ang Diyos sa ating harapan. Job chapter 35. Nagpatuloy pa si Elihu, ikaw, Job, ay wala sa katuwiran, di mo masasabing sa harap ng Diyos, ika'y walang kasalanan. Sa iyong sinasabi, ang mapapala ko'y ano? Hindi kaya mabuti pang nagkasala na nga ako? Ika'y aking sasagutin sa sinabi mong ito. Sasagutin kita, pati mga kaibigan mo. Tuminala ka sa langit at igala ang paningin, masdan mo ang mataas na ulap sa papawirin. Di napipinsala ang Diyos sa mga kasalanan mo, walang magagawa sa Kanya gaano man karami ito. Wala kang naitulong sa Kanya sa iyong pagiging matuwid, wala kang naibigay kahit bagay na maliit. Kung nagkakasala kay kapwa mo ang nagdurusa, sa paggawa ng mabuti natutulungan mo sila. Kapag ang mga tao'y inaapi, sila ay dumaraing, sila'y nagmamakaawa upang ang tulong ay kamtin. Ngunit hindi naman sila lumalapit sa Diyos, na nagbibigay ng pag-asa kung dinaranas ay lungkot. Ayaw nilang lumapit sa Diyos na nagbibigay sa atin ng karunungan, higit sa taglay ng mga hayop o ibon sa kalawakan. Humihibig sila sa Diyos ngunit hindi pinapakinggan, pagkat sila'y mga palalo at puno ng kasamaan. Huwag sabihing ang makapangyarihang Diyos ay di nakikinig, na di niya pinapansin ang kanilang sinapit. Ikaw na rin ang nagsabing ang Diyos ay hindi mo nakikita, maghintay ka na lamang sapagkat ang kalagayan mo'y alam niya. Akala mo'y hindi siya marunong magparusa, at ang kasama ay ipinagwawalang bahala niya. Wala nang saysay kung magsasalita ka pa, mga sinasabi mo na may walang kwenta. Job chapter 36. Ipinahayag ni Elihu ang kadakilaan ng Diyos. Idinagdag pa ni Elihu, magtiyaga ka pa ng kaunti at makinig sa akin, pagkat ayon sa Diyos itong aking sasabihin. Ibubuhos kong lahat ang aking nalalaman upang patunayang ang aking Diyos ay makatarungan. Lahat ng sasabihin ko ay pawang katotohanan, pagkat akong kausap mo'y malawak ang kaalaman. Ang Diyos ay dakila at di nagtatakwil ng sinuman, siya ay dakila sa taglay niyang kaalaman. Hindi niya pinatatagal ang buhay ng mga makasalanan, ang mga mahihirap ay binibigyan niya ng katarungan. Ang matuwid ay kanyang iniingatan, ginagawang parang hari, at binibigyang karangalan sa lahat ng sandali. Kung ang tao'y nagagapos o natatanikalaan o kaya'y nagdurusa sa nagawang kasalanan, ipinamumukha ng Diyos ang kanilang kasamaan, at ang naghaharing hambog na isipan. Sila'y kanyang sinasaway at binabalaan na tumalikod sa kanilang kasamaan. Kung sila ay makinig at sa Diyos ay maglingkod, buhay na sagana at payapa, sa kanila'y idudulot. Ngunit kapag sila'y di nakinig at pinairal ang kamangmangan, tiyak na kamatayan ang kanilang hahantungan. Puot ang naghahari sa dibdib ng masama, parusahan man ng Diyos, ayaw pa ring magmakaawa. Sa kanilang kabataan sila ay namamatay, nagwakas sa kahihiyan ang kanilang mga buhay. Ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral, at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang kanilang pananaw. Inalis ka ng Diyos sa kabuluhan, pinagtama sa Kanya ng kapayapaan, at pinuno ng pagkain ang iyong tahanan. Ngunit ngayon, ikaw ay pinaparusahan bilang katumbas ng iyong kasamaan. Huwag mong pabayaang suhulan ka ng sinuman, mag-ingat upang di mailigaw ng mga kayamanan. Dumaing ka man ng dumaing ay wala nang mangyayari, ang taglay mong lakas ngayon ay wala na ring silbi.
Huwag mong naising ang gabi dumating na, ang oras na ang mga bansa ay mawawala na. Huwag mong isipin ang magpakasama, ito ang dahilan kaya ikay nagdurusa. Alalahanin mong ang Diyos ay makapangyarihan, pinakadakilang guro sa lahat ng bagay. Walang makakapagsabi sa Diyos ng dapat niyang gampanan, at walang kasamaang maaaring ibintang. Lahat ay nagpupuri sa Kanya dahil sa Kanyang ginagawa, kaya ikaw man ay magpuri rin at sa Kanya ay dumakila. Ang mga gawa niya, lahat ay namasdan, ngunit hindi ito lubos na maunawaan. Di masusukat ng tao ang Kanyang kadakilaan, at ang Kanyang mga taon ay hindi rin mabibilang. Ang tubig sa lupa'y itinataas ng Diyos, upang gawing ulan at sa daigdig ay ibuhos. Ang mga ulap ay ginagawa niyang ulan, at masaganang ibinubuhos sa sangkatauhan. Sa galaw ng mga ulap ay walang nakakaalam, at kung paano kumukulog sa kalangitan. Pinagliliwanag niya ang kalawakan sa pagguhit ng kidlat, ngunit nananatiling madilim ang kailaliman ng dagat. Pinapamahalaan niya ang tao sa ganitong paraan, at masaganang pagkain, tayo'y hindi pinagkaitan. Ang kidlat ay kanyang hinahawakan, at pinababagsak sa nais niyang matamaan. Ipinapahayag ng kidlat ang kanyang kalooban, at ang kanyang galit laban sa kasamaan.